Yo, what's up mga ka-two wheels? So for today's video, maintenance lang tayo ng brake fluid. So kasi itong Honda Click na ito, medyo spongy na yung ano niya. Ayan, yung feel ng lever. So nangyayari ito kadalasan kapag it's either marumi na yung brake fluid o kaya may hangin na sa kanyang braking system. So most likely ito ay mayroon ng hangin kasi medyo spongy na yung ano niya, feeling ng pagpiga ng lever. So paano ba yung pinakamabilis na paraan sa pag-bleed ng brake fluid? So yan, papakita natin sa video na to. Alright, sige, simulan na natin. Alright, so ano ba kailangan natin pag magbi-bleed tayo? So unahin natin itong bleed kit. So may mabibili naman yan sa Shopee. Syempre yung ating brake fluid. Gagamitin ko dito DOT4. So mas maganda yung DOT4 para sa Honda Click dahil mas resistant sa init. So upgrade to actually. And then ito lang, 8mm na open wrench, pang open natin ng bleed valve mamaya. Then screwdriver, pang tanggal lang or pang open lang nung yung takip nung reservoir ng brake master do sa taas mamaya. Alright, sige, simulan na natin. Okay, first step, secure muna natin yung ating syringe dito sa bleed hose bago natin buksan. Then next step, buksan na natin yung sa taas. Ito lang, i-open lang natin to. Okay, so yun yung next step. Sa pagbukas na yung reservoir natin, habang nagbabawas tayo dun sa baba using yung syringe, babantayan lang natin na huwag itong mauubos ng laman. Okay, so papump lang natin ng konti para make sure lang na lumabas yung bubbles. Kung meron mang hangin dito sa reservoir, pump mo lang to para make sure lang na wala yung hangin dito sa taas. Okay, then balik na tayo sa baba. Okay, open na natin yung bleed valve. So ito lang naman yan. So pihitin lang natin pababa para bumukas. Okay, dahan-dahan lang, pakunti-kunti. Dahan lang. Kita nyo, lumabas na. Lumabas na yung fluid. Lumabas na yung fluid, meron na siyang konting, yan, malabas yung bubbles. So kita nyo, may bubble siya dito. Andi dito sa baba. So dahan-dahan lang, konting bawas tayo ng konti. Yan. Ayun. So kita nyo, madaming bubbles, madaming hangin sa loob. Ayan. Sisilipin ko ulit sa taas. So yun na, bumababa na doon sa taas fluid. So magta-top up naman tayo doon. Yo, dahan-dahan ng top up dito. Kailangan hindi siya matapon dahil nakakasira ito ng fairings. Dahan-dahan lang. Okay. So tuloy lang tayo dito. Extract lang natin. Papump ko lang sa taas. Okay, sara natin ng konti. Pump.
So actually pangatlong top up na to. Yan. Pump lang natin ulit para bumaba. Medyo tumitigas na. So, matigas na siya ulit. Pero konti pa kasi mga siguro kalahati pa lang yan. Close na natin. Alright, so I guess okay na yan. Madami na tayong nabawas sa fluid. Huling top up na lang natin. And then pwede na nating isara yung ating reservoir. Alright. So ito na yung pinakahuling top up natin. Hanggang dun sa may guhit lang. Kasi nyo may guhit naman yan, di ba? So hanggang dun lang. Alright. So pump natin ng konti. Ayan, pump test. Ayan na, tigas na siya. So very firm na yung yung feel ng lever. So okay na siya. So tatakpan na lang natin. And then all good. Testing na natin. Alright. Alright, so yeah, ganun lang yung pagbi-bleed. Mas madali pag gumamit tayo ng syringe. So, kasi kapag puro pump ka lang dito, tapos close valve, pump, close valve, medyo matagal. So, kung tutulungan natin ng gagamitan natin ng syringe, hihigupin mo, tapos ipapump mo, mas mabilis bababa yung fluid. So, mas mapapadali yung trabaho. Alright, so yun lang yung pinakamabisa at pinakamabilis sa pagbi-bleed ng inyong brake fluid. Alright, so again, thank you for watching and ride safe. Bye-bye.